naming minamahal. So ngayon po mga ka-business ay nandito kami sa school ni Dindin mga ka-business kasi meron kaming gagawing tawag ito yung Sasaayos. may ayusin o dapat na pagkapahuin mga ka-business kasi yung card ni Dindin ay napakatagal na hindi pa natin nakuha ano? Kasi ano ba yung problema ba nun sa card niya? Kasi si Dindin po mga kabis graduate ng K-12. Kaya nga po diba po napanood din naman po yung vlog namin ano po huminto po siya dahil sa nabuli po siya. So tatanungin po namin kung anong magiging proseso kasi ano po siya dapat libre po kasi siya mula K11 hanggang K12 dahil meron silang voucher. So ngayon po itatanong po natin kung pagkuha po ba ng card ay sabi po kasi ng classmate na meron daw pong babayaran, di ba dapat libre, so hindi niya tinapos. So doon natin malalaman po kung ano po ang magiging sagot na teacher niya sa pagkuha namin ng card, kung meron pa po bang solusyon na sabi nga nila baka mapakiusapan kung pwede pa siya bagong K-12 dito pa rin po sa school kung magiging okay po ang magiging pag-uusap po. Kung hindi naman po okay lang po sa ibang school yung sa public kasi po ito pong school na to ay private. Dahil po nanggaling siya ng public, nakakuha po sila ng voucher para po makapagtapos sila ng K11 to K12. Ang problema nga po, hindi naman niya natapos. Opo, kaya dun po sa papasukan niya, syempre magtatanong din po tayo kung ano magiging proseso dahil ano nga po, undergraduate siya ng senior high, diba? Hindi pa po namin alam kung anong mga patakaran sa ibang school kasi hindi naman po kasi kami nakapag K-12. Wala naman sa atin yan noon. Hindi kami naabutan at nga po, si Dudong naman, nakagraduate naman ng K-12 nang walang kahirap-hirap. Ang sabi ni Dindin sa akin ay mayroon daw siyang babayaran na wala pa naman daw 1,000. Ay tatanungin natin ngayon kung may bayad nga ba at sa pagkuha ng card. Bakit may bayad? Kasi libre nga sila. Tapos sabi sa akin ng kapatid ni Burno nakaraan, kukuha siya ng card, mabibigay naman yung card. Ang problema, ang sabi niyang kapatid ni Burno ay nasa 5,000 daw ang bayaran. 5,000? Yun ang sabi sa akin ng kapatid ni Burno. Nakausap ko siya. So sabi ko, paano yun? Pag ginawa namin, sabi niya, yung alam ko may bayaran niya 5,000. Kaya nga po, grabe kalaki naman. Kasi ganito yun diba? K11 walang bayad, diba? Libre. So hindi natin alam kung ano. Hindi ba natin Bakit nga may bayad pa siguro, diba may voucher na nga hindi nga niya tinapos. Kaya nga natin malalaman kung anong totoo. Sabi lang ba? Sabi lang nila. Kaya kailangan natin makipag-usap. Or ako makipag-usap. Kaya kami si Tina, kakausapin ko teacher. Tara na. Bawal man ang cellphone. Bawal ang camera doon mga kabisnes sa loob. So hanggang dito na lang muna. Malalaman na lang natin mamaya mga kabisnes kasi hindi tayo pwede mag-vlog doon sa mismong harap ng teacher kasi ang alam ko bawal talaga. So pagkatapos na lang ang inyong pag-uusap saka na natin i-vlog. Wait! Ang ingay bibitinay, nalaglag daw kasi. Ate daw. Ate, nalaglag yung ayan. ID ni ate. So yun po mga kabisnes, mamaya babalikan po namin kayo, no? Third floor na yan pa Ha? Hindi, second. First, second. Dito lang po. Third o second floor? Second. 202. 2-1. So, business. So, yun po mga ka-business. Hindi ko po nakuha yung card ni Denden kasi po, hindi po mahanap. Bali,
iwan na lang po ako ng number ko. Ako. Iwan na lang po ako ng number para sila po yung tumawag. Tapos, meron po sa akin ibinigay na yan, yung tawag po nito mga ka-business. Tinanong ko po kung pwede pa pong bumalik si Wendy. Kasi nakagraduate naman po yung mga nambuli sa kanya. Yung bumuli sa kanya. Ito po yung binigay po sa akin. Pwede naman po siyang makabalik dito. Pero meron na po siyang tuition fee mga ka-business. Ang tuition fee niya is 22,500 po. So, pwede daw pong installment. Nasa 4,000 po ang down payment. At magmamonthly daw po ng 2,312. Bali, ang kapuuan po ng kanyang tuition fee is 22,500. Yan po mga ka-business. So, ako na po yung nagsabi, hindi ko kaya. Hindi ko po kaya ito mga ka-business sa dami nilang nag-aaral. Kung alam ko lang nung araw na ganito pala, buhay, mahirap. Yan. Aminado naman po na bilang magulang na ganun po. So, ganap na lang po kami ng public na kanya mapapasukan dahil sa dami po nilang mag-aaral ngayon, si Makmak, si Dodong, si Yashu, si Kia. 4 sila mag-aaral. Bakit ba? Ulit po mga ka-business. Nawawala po ako sa concentration. Si Dudong, si Makmak, si Denden, si Yashu, si Kia. 5 po pala silang mag-aaral mga ka-business. So, aminin po namin sa inyo mga ka-business. Maliit lang po ang views ngayon at maliit na po ang YouTube. So, at alam nyo rin po kung ano po yung mga daily vlog namin. Mahina po talaga. Pero sana may awa ang Diyos na tumaas ang views namin mga ka-business. Dahil siguro din po sa araw-araw na pagbablog namin at ganun lang po yung content, pagpasyensya nyo na po mga ka-business. Humihingi po ako sa inyo ng sorry po, pero bilang magulang kakayanin po namin, pag-iisipan po namin mag-asawa. Opo. Napag-aaral namin ng mga bata na maayos. Yung kayang-kaya namin dalawang mag-asawa, magtulungan. At yung iba po namin. Maingay na po mga ka-business. Ayun na. Nababa na po ang mga ka-business. Ayan. Maraming salamat po at babaan ko na po si Kuya Buknoy. Nag-aalaga po kay Titay. So magana po kami ngayon ng ibang school na pwede niyang pasukan. Samahan niyo po kami mga ka-business. Then po mga ka-business, galing na si Mingay doon sa mga ka-business sa taas. Ngayon ang sabi mga ka-business ay pwede daw bumalik dyan, sabi, kasi tinanong ni Mingay doon sakasakado pwede bumalik para mapakinabangan lang yung tawag nito yung voucher, no? Kasi sayang nga dahil hindi nga natapos din sakali kung pwedeng bumalik, pwede daw bumalik pero may bayad na mga ka-business. Kung baka yung voucher ni Dindin na yon, wala na, hindi na talaga po pwede yun. So gamitin pa ulit kasi nga ang inano ni Mingay kung pwede, kasi hindi naman nga hindi natapos. So hindi na pwedeng gamitin pa yun ulit. Kung sakaling babalik si Dindin dito, hindi na pwedeng gamitin yon. Pwede siyang bumalik dito pero may bayad na. Sinubukan lang naman ni Mrs. kung tanungin kung pwede ba yun sa ganung one, kasi sayang nga rin. Kanya lang hindi na talaga po pwede na magagamit pa siya ulit kung sakaling bumalik dito. So yun po mga ka-business, ang banggit kung babalik dito may bayad siya na 20,000 sa loob ng isang taon yun, tapos may down payment siya. So hindi ko lang alam kasi ayaw na nga din po dito
Natanong lang naman yun ni Mingay kung sakali, natanong lang. Ayun mga ka-business ay ando na si Mingay na bumili lang ng tubig. So pauwi na kami mga ka-business. At yun lang naman ang ano ni Mingay na tanong. Tapos hindi ko pa siya natanong pala yung patungkol doon sa ano, kung may babayaran ba yung card. Hindi ko pa natanong sa kanya. Mamaya mga ka-business tatanungin ko sa Mingay. Kinuha ko lang itong motor kasi ando siya may binili lang mga ka-business na minamahal. So yun po, babalikan po namin kayong mga ka-business para tanungin natin si Mingay doon sa patungkol sa card, may bayad ba, kasi hindi ko pala naitanong sa kanya. Alright, nangyari, ano ba yung, di ba may binanggit ka kanina na pwede makabalik pero may bayad na, pero yung sa card ba, di ba sabi may bayad, ano bang sabi? Hindi, ganito yun eh. Pag akit ko kasi sa taas, sinanap yung card ni Kende. Hindi siya makita. Siguro daw na-file na dun sa ibang ano. Kasi nga hindi nga natapos yung K-12. So sabi niya, ginawa ng teacher, kinuha yung phone number, cellphone number natin, tapos name ng pupil, tatawagan na lang daw para dun sa card. Tapos tinanong ko kung pwede pa siya makabalik. Hindi na daw yung katulad na dati na libre kasi may voucher. May tuition fee na siya kung gusto niya, pero syempre alam naman natin na private to. Private kasi Oo. At saka ang laki eh, 22,000. At 22,000 di 20. 22,500. Pag bumalik dito, pero may Oo. bayad na nga, may bayad. Tapos kung gusto mo ng installment, 40 ang down payment at 2,200 plus ang monthly niya, 2,300. Ganon. Kung gustuin mo at gusto ng anak mo. So wala pa naman binanggit si Dindin na babalik sa dito. Pero kung kahit malaman to ni Dindin, talaga namang sure na yun nga sa private, di ba? Mahal. Masyadong mahal. Dati kakayanin. At yung card naman niya, hindi nga itinigay. So, magte-text or tatawag sa atin para naman malaman natin, kasi hindi nila makapagbigay ng informasyon doon sa pag-release ng card kasi wala yung advisor niya. Makantay. Kasi hanggang 19 lang eh. Hanggang 19 lang. Kailangan talaga ng pinagawa ito. Pizza na. 14. Tapos kung maghanda ka tayo pang bayan, baka sakali, huwingihan tayo ng bayan. Kasi sabi nito may bayan daw eh. Hindi pa niya masabi kasi nga wala yung advisor. Ibang teacher kasi. So yun din, pumunta kami sa school kanina ni mama mo. Yun nga, yung patungkol dun sa card mo. Hindi namin nakuha yung card kasi wala yung teacher eh, wala daw yung advisor. Ang advisor nyo raw yata ang mag-asikaso niyan. Tapos ngayon, nagtanong si mama mo, yun nga patungkol dun sa yung tawag nito, yung voucher. Kasi nga, hinahangad pa ni mama mo na makasana kung pwede pang magamit ulit sa madaling salita. Kaya lang hindi na raw po pwede. Tapos binanggit ni mama mo na kung sakali nga makabalik ka, yun nga, yun sabi niya, kung pwede ba raw kang makabalik doon, nagamit uli ang voucher, yung voucher nung nakaraang taon, hindi na pala po pwede yung ganun. Automatic expire na yun. Pagka natapos yung taon na yun, wala na yun, hindi na muna pwedeng gamitin. Hindi na po pwedeng gamitin. Pwede ka makabalik doon pero may bayad. Ngayon, ano ba plano mo? Saan ka ba dapat mag-aral? Sa public na lang. Public na lang. Saan sa public? Yung naisipan mo? Sa Valenzuela. Panturi. Valenzuela? Bagay, malapit lang yan kung ikumpara doon sa kuya mo. Kasi sabi kasi ng kuya mo, Dodong, kung pwede daw, dalawa na lang daw kayo doon sa pinasukan niya para matingnan-tingnan ka rin. At saka, dalawa nga kayo doon. Kumbaga, pag pasok, dalawa kayo sabay doon. Ano sa palagay mo? Sa kanyang suggestion. Ayaw mo doon? Bakit? Gayun.
Malayo talaga yon. Kung ikumpara dyan sa sinasabi mo, dyan sa may Punturin, malapit lang yan. Mga kabisnes, yung Punturin kasi mula rito, sandali lang biyahein, wala pang, basta hindi lang din matraffic, wala pang 30 minutos, nandyan na sila sa school. Hindi ka mukha yung kay Dudong, medyo malayo talaga yung kay Dudong kasi kaibiga pa po yun. Mga almost, hindi naman din abot isang oras biyahein doon, basta yun nga, sabi ko nga, kung hindi lang matraffic ang daan, wala pa isang oras yung kay Dudong doon takbuhin, mga 45 minutes siguro, mga ganyan. Kaya lang, hindi naman lahat ng oras na laging maayos ang daanan, kumbaga hindi matraffic, sa madalas na pagkakataon matraffic talaga. So Punturin ka, nag-inquire ka na ba doon sa Punturin? Anong sabi? Dalawa lang requirements. Card lang, tapos birth certificate. Oo, yun nga, ang card mo ay hindi pa namin nakuha yun. Ano yan? Paano bang sistema? Ano ba system dito? Sa sunod siguro, sumama ka nga doon pagkuha ng card. Sumama ka na doon sa mama mo. Para, kasi nung nakaraan, ayaw ko, hindi binigay kasi nga walang advisor. Ang kailangan daw ang advisor ang mag-asikaso nun. Hindi ko rin alam bakit. Kasi si mama mo ang kausap doon. Teka lang, kakausapin ko lang mama mo. Anin ko lang. Tapos din yung binanggit nga ni mama na yung card, kaya hindi nakuha yun kasi wala nga advisor. Ngayon, hindi pa namin pa alam kung, siyempre hindi natanong ng mama mo kasi yun ang isa sa itatanong sa ng mama mo kung may bayad nga ang card. Kasi batay nga sa sinasabi mo, may bayad daw ang card. Sabi mo nga, wala pa 1,000. Sino ba ka nakausap mo nun? Yung isa kong teacher sa isang subject. Sabi ko, nagtanong ako na kung magkano ba o malaki ba yung babayaran ko. Sabi niya, wala pa naman 1,000, hindi ba aabot ng 1,000? Sabi niya, hindi pa aabot 1,000. Di ganito, yung binanggit ni mama mo kasi na nakausap niya raw ang classmate mong isa, yung classmate mo, yung kapatid ni Burnok na babae. Ang sabi daw, may babayaran ka raw doon. Sabi, abot daw 5,000. Totoo kaya yun? Hindi, kasi teacher na yung nakausap ko siya so hindi pa, kumbaga expectation lang yung sa kanya. Hindi talaga yung sa iyo kasi ay teacher mismo ang nakausap mo, yung teacher mo mismo. So wala pa 1,000. So at least kahit pa paano, naka-minus-minus pala tayo kasi kung totoo yung 5,000 na sinasabi niya, napakabigat nun. Sabi ko, nagulat nga ako Sabi ko, 5,000? Di ba kako, sabi ko sa mama mo nung nag-usap kami, nung doon kami sa school. Sabi ko, 5,000 kako? Kako, di ba may voucher na nga? Bakit umabot pa ng ganong kalaki ang babayaran? 5,000. So, hindi pala totoo yun. So, yun po mga kabisnes, hindi pala totoo yun, mga kabisnes naming minamahal. So, yun. Pagka nakuha natin yung card doon sa kailan tayo pupunta? Kasi, itong darating sure na Lunes, kukunin namin ulit doon o kaya si mama na lang o di kaya samahan ko kasi si mama mo naano ako kasi pagka umaalis siya na mag-isa, alam mo naman yan na hindi ko pwedeng palakarin niya na mag-isa lang, na kailangan talaga nandyan ako lagi nakabantay kasi alam mo naman ang kondisyon ng mama mo, lalo pat mainit ang panahon. So yun, pag nakuha namin yun, halimbawa sa Monday, kung makuha namin ni mama mo yun sa Monday, yung card mo, paano ang magpa-enroll agad tayo na? Magpa-enroll tayo? Anong proseso ba doon batay doon sa iyong informasyon doon sa Valenzuela na school na sinasabi mo? Submit lang yung requirements. Submit lang, wala nang kaukulan pang follow-up na may paunang bayad, mga ganun ba? Wala naman. Public school yun, di ba? Ano bang tawag yung school na yun? Nakalimutan ko Punturin. National High School. Punturin National High School. Kasi, nakita ko yun mga ka-business nakita ko po yun. So, yun lang. Sana pagigihan mo na to.
Igihan mo na talaga to. Sayang talaga yung na ano mo doon sa private talaga. Ako nang hinayang talaga ako doon sa private na yun. Kasi nga, siyempre, dapat sana ngayon, o ang problemahin natin ngayon, yung itong kumbaga, college na sana, yun baga, ibig kong sabihin, ang ating inaasam ngayon sana, itong taon na to, pagpasok mo ulit, ay college na sana. So, bubunuin mo uli yung K-12 ng isang taon ulit, panibago, uli. Kumbaga, di ba, anong na-realize mo sa ganitong sitwasyon nga, sayang ang isang taon nga nakalipas. Oh, di ba, sayang, anong masasabi mo ngayon yan? Anong masasabi mo dyan sa isang taon nga nakalipas? Nay. Ang hinayang, di ba? Nakakapanghinayang talaga. Kahit ako nang hinayang, bakit ka mo? Bagaman, oo, wala tayong ginastos doon sa patungkol doon sa bayad sa school dahil private nga yun, dahil mayroon kang voucher, pero nandoon ang katotohanan, gumastos pa din tayo. Di man ganun kalaki, pero gumastos pa rin tayo. Pamasahe mo, yung baon-baon mo na lang araw-araw, o di ba, yung bumili tayo ng sapatos para doon sa school, nagbayad tayo doon sa mga uniforme na kailangan mo, napagastos pa rin tayo. Bagaman hindi ganun kalaki, pero naroon ang katotohanan, napagastos pa rin tayo doon. Di ba, sayang? O, sayang. Talaga. Kasi din, ang totoo dyan, pati ako, namumroblema dahil nga sa sitwasyong ganyan. Dahil, alam mo ang totoo, hindi man ako ang makikinabang dito. Hindi talaga ako makikinabang dito eh. Kayo talaga. Kayo talaga. Kasi pag oras na matapos nyo yung pag-aaral nyo, makatapos kayo dyan, ang ganda ng mapapasukan nyo ng trabaho, halimbawa. Kasi may natapos kayo eh. Iba talaga yung may natapos kaysa sa wala. Ngayon, magsisimula ka ulit sa K-12, di ba? Sayang. Masyado. Ako nang hinayang sa taon nga nakalipas din. Kasi ako nga, gusto ko mag-aral. Wala rin kaya mga magulang ko noon. Mag-aral ako. Talaga, dahil hirap din kami sa buhay. Kaya naisipan kong pumunta na lang ng Maynila para maghanap buhay. Dahil hirap nga. O ngayon, kami porsigido, kami nga, kayo ay makapagtapos, kayo naman tong ayaw. So wag mo nang kuan ulitin yung ganong wag kang magpadala sa mga o ano man yung mga na-encounter mong sabi mo nabubuli. Uy, alam mo, nabubuli ka na pala, ba't hindi ka mag-report doon sa school o sa principal nyo o sino man yung pwede mong kausapin ng mga teacher doon dahil may kaakibat na yan katampatang parusa ngayon yan kapag may gumagawa ng ganyan. Nagpa-apekto ka doon sa mga na yun, o ikaw din ang nawalan. O sila, tawa sila ngayon kasi sila ando na, nakatapos na ng K-12, tapos ikaw napag-iwanan ka. O sino ngayon ang nalugi sa sitwasyon na yun? Di ikaw rin. Huwag nang ulitin yan. Susunod na pasok dyan sa lalo na pa dyan, public na lang, napakarami. Kahit siyang school ka talaga sa buong mundo din. Kahit saan ka. Wala kang matatagpuan dyan na sabi mong, meron at meron ang bubuli talaga. Nasa iyo na lang yan kung paano mo i-handle sa sarili mo. Nagpa-apekto ka di ikaw ang sino nalugi, di ikaw rin. O kailan ba natin yan sa pag nakuha ng desisyon na agad tayo magpapa-enroll ha? Then kasi huwag mong sayangin kasi ikaw din naman makikinabang yan. Saan ba yan pagtapos ka sa pag-aaral, lahat ng gusto mong bilhin sa buhay mo dyan o ano man gusto mo dyan sa buhay mo magagawa mo dahil siyempre may natapos ka, di ba? Iba talaga. So yan po mga ka-business, ayusin ko lang itong aking tripod. So yun po mga ka-business, ayun na nga, hindi namin nakuha yung card ni Dindin. Babalikan na naman yun sa Lunes na naman mga ka-business kasi yun lang din naman ang yun lang din ang time. Ano bang ngayon? Huwebes ngayon, Biyernes bukas. Ewan ko lang bukas kung hindi ko lang alam. Siguro Monday na mga ka-business. So hanggang dito na lang muna mga ka-business naming minamahal ang aking vlog na ito sa simpleng vlog.
ano pala, happy birthday pala kay Boss Kay. Papa Dins, happy birthday sa'yo. Sana marami ka pang marating. No? At mamaya-maya ay nandun tayo sa TV para mag-celebrate ng birthday ni Papa Dins. Yun. So yun po mga ka-business, ganito lang po muna ang vlog ko. Maraming salamat po. Right? Okay lang din? Okay. Happy birthday, Papa Dins. Huwag niyo pakita yan, nak. Baka puntahan ni Tina yan. Naka-diaper yan. Happy? Bye-bye. Bye muna, bye. Bye. Bibi, bye na. Bye-bye na, mama. Bye-bye. Happy? Happy? Say happy. Happy? Say it. Uy, mama. Kain po po ang ka-business. Mama! Si Papa na lang. Sige na, ikaw na kay. Happy birthday kay Kuya Kay. Happy birthday. Love you so much. Salamat sa lahat ng tulong at payo at sabay. Hindi makalimutan niya hanggang aking pagtanda. Lalo na siyempre pag nagtagumpay ako sa buhay. Dahil din sa iyo niya. Ikaw nagsilbing mentor at talagang totoong kuya sa akin. Wala man akong ate pero meron akong kuya. At ikaw yun. You're a man, yeah. You're a man. Yeah. Kain tayo mga business. Yun o, busog na naman ang mga tropa. Yan o. Yes po mga ka-business. Busog na naman. Sold. Grabe. Na naman. Papa Happy Dins. birthday, Papa Dins. Birthday ka uli. Bukas. Happy birthday, Papa Dins. Grabe talaga. Nabusog nyo kami. Yes po. Ang sarap ng pagkain ng luto ni ate. Saka yung ano, yung antag doon, dinakdakan. Napakadami po tayo Saka mga yung business. Saka yung pato, no? Sarap din yung pato. Yes ano? po. Yung timpla ni Talagang- Westong tsaka ni Gabay. Ang sarap talaga sa pato yung katulad na yun, yung ginagataan tapos Ang sarap yung ano, parang Saka yung yung- ko talaga yung may Kuya Bay na Oo. adobo na may gata pa. Oo, yun talaga the best dyan. Talaga. First time ko yung matikman, grabe ang sarap. Sabaw pa lang. Sa Pampanga, may mga luto dyan sa Pampanga na yung ano ba yun, yung pinadapang pinadapang itik pala yun. Hoy. Pinadapang itik. Oh. Yung parang gano'n lang din, parang tinurbo siya. Tinurbo tapos ang sarap din talaga. Meron pala ang pinadapang itik. Di ba? May parang talaga pinadapang itik. Yan sa Pampanga, sa may San Simon, mayroon mga kabisnes, mayroon na. Crispy itik. Ha? Crispy itik. Crispy itik ba yun? May nakain ako dyan na itik naman siya. Ang sarap talaga. Mga Kapampangan naman, shoutout sa mga Kapampangan.
Mahusay din sila sa mga ganyan, yung lutong itik, pato yan, mahusay din sila sa mga ganyan na pagkain. Ba't Pagdating sa pagluto ng sa Pampanga ko yun eh? Oh, kasi naalala ko lang kasi yan nung panahon na ako ay nasa biyahe, mga ka-business. Doon kayo Kasi kung saan kaming lugar nakarating, ayun ang hinahanap namin kung ano yung pinaka-specialty mo. Maraming ano sa Pampanga's best, no? Sabi nila. Kaya nung nandiyan ako sa Pampanga, bumabiyahe noon, madalas kong ini-stop ubiran dyan yung San Simon. Maraming maraming kainan dyan sa mga gilid ng kalsada na katulad nga yung itik, yung sinabi ni Istong na crispy. Sarap din yun. Crispy ito, carbonated ito. Oo. Ang daming klase dyan na kuwan sila, luto sa Kapampangan na iba-ibang putahe na itik. Itik naman doon. Pero wala, hindi naman siya itik talaga. Halos di naman nagkalayo ang lasa kasi di ba Tong, no? Itik at saka pato. Halos hindi naman nagkalayo ang lasa niyan. Halos iisa lang yung laman nila eh. Halos iisa lang ang itsura niyan eh. Kaya tapos sa lasa, ganun din, parehas lang. Kaya ang sarap. Kaya nakakamiss yung mga ganong tagpo na nasa biyahe ako dati. Parang naalala mo yun. Naalala ko. Oo, naalala ko kasi sa mga lugar-lugar kasi ganoon talaga ako naghahanap ko eh. Pagdating naman sa Laguna, hinahanap ko naman yung Bukupay. Kaya talaga mga ka-business kapag pag na masarap na kakain kung ano yung memorable. Kung ano yung tawag ng Tong, ano yung pinaka-kuan nila sa lugar, yung ano yung pinaka-specialty nilang pagkain, di ba? May mga ganun eh. Sa Bicol, hinahanap ko sa Bicol, yun namang yung pancit bato. Sa Bicol pala yan. Pag nandun ako sa Bicol. Specialty, parang gano'n. Pag bago ko uwi sa Manila, bibili muna ako niyan. Pancit bato. Tapos pagka ako naman nagawi ng Batangas, siyempre hinahanap ko doon yung kanilang lumi. Oo, sa Batangas. Lumi Batangas, ang sarap talaga. Kaya pala kahit nandito tayo sa Caloocan, merong tawag na Lumi Batangas. Oo. May timplang ganun Oo, dito. tapos pagka ako na magbiyahe ng parting Malabon, siyempre hanapin ko doon pancit Malabon. Oo, pancit Malabon, yun ang pinaka-signature nila dyan sa lugar na yan. Pancit Malabon. Ayan mga ka-business. Kaya ako, nakaka-relate ako sa mga ganun katulad nung ginawa ni Bay kanina ni Estong. Niluto nilang pato. Sabi ko, ito yung parang originated sa sabi ko, ito yung nakain ko sa parting Pampanga. Ayun, maalala ko yan. Oo. Kaya po mga ka-business, babalikan po namin kayo. Yes po.
kalugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. I keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Dinadhana ka kay Marigold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.